afternoon everyone. So our topic for today is all about the inverse Laplace transform. So ito yung sinasabi ko sa last topic po natin is i-lecture po natin yung inverse ng Laplace transform, no? So kaya mapapansin nyo doon sa last problem ko, which is gumawa po ako ng 20 problem of Laplace transformation, which is the evaluating the Laplace transform, no? So kaya po ginawa yun para mas masanit po kayo o mas ma-enhance po kayo sa pag-solve ng Laplace, dahil pagdating natin sa inverse of Laplace, which is kabaliktaran naman nung ginawa natin. So kaya marami yung ginawa kong example para ma-familiarize nyo. Kaya mapapansin nyo doon is parang repeated lang yung mga problem, no? Parang bumabalik lang yung mga problem po natin doon. So sinasadya ko po yun dahil para pagdating natin sa inverse of Laplace transform is maano po kayo. Kumbaga is mapapamiliarize po kayo sa mga formula ng Laplace transformation. Kasi dito kasi hindi ko po ilalapag ang mga formula. Bakit? Kasi wala namang formula ang inverse of Laplace. Unlike sa mga ano natin sa inverse of trigo, mayroon yung mga formula. Dito walang formula dito. Kasi ang formula kasi dito, yung formula din dun sa Laplace transform. So ibig sabihin lang po, pag sinolve po natin yung inverse of Laplace, babalik ka din dun sa formula na yun. So ngayon, paano ba natin ito? So for example kasi sa number 1, so paano ba natin i-solve yung number 1? So kung titingnan mo yung problem sa number 1, yan yung Laplace. Kumbaga sa Laplace na hindi inverse, yan po yung Laplace doon sa formula ng constant. So gawin muna natin properties of Laplace. So that is 2 to the Laplace of negative 1. That is 1 all over s to the power of 5. So ngayon, may napapansin ka ba? Ano ba yung formula? Ano ba yung formula na ang kinalalabasan is s to the power of 5? Ano ba yun? Kasi hindi ko yan ibibigay. Kasi, kaya nga sabi ko dati na sana mapamiliarize nyo yung mga formula ng Laplace. Kasi pagdating natin sa inverse of Laplace is which is wala na po kayong maaano na formula. So, yan. So, ngayon, ganito yan. Tingnan nyo, s to the power of 5. So, ibibigay ko na lang yung isang formula. Ang formula niyan, that is t to the power of n. Di ba? Kasi tingnan nyo, ang n po, di ba, meron yan equal na n factorial all over s to the n plus 1. Di ba? Meron yan, ganyan, na formula. So, ngayon, imagine mo na s to the 5 yan. So, yan po yan. So, ang tanong, ano yung pinagmula nito? Bakit siya naging s to the 5? Kasi gumamit po siya ng formula na n factorial all over s sub n. Kasi ganyan po yan. Nagmula po siya ng ganito to the power of n. So ngayon, nung sinolve na po yan, nagiging ganyan siya. Nagiging ganito siya. That is, nagiging ganito siya. That is n. So kung 4 yan, that is 4 plus 1. 1 yan, that is magiging ganyan. Magiging ganito siya. Magiging that is 1 all over s to the 5. Parang ganyan po yan siya, di ba? Kasi wala kang pakialam dito sa ano. Mamaya na lang natin yung gamitin. So, ngayon, tingnan natin. So, parang naging ganyan, parang bumalik lang, no? So, tingnan natin. So, ito, kung yan po yung pinagmulan niya, ang gawin na lang natin, ano yung n factorial natin? Kasi pag sinabing n, yan po yung exponent, di ba? Exponent, dun. So, ibig sabihin, ano yung pinagmulan niya? Di ba 4 yan? Bago naging 5 yan. Kasi kung pagbabasihan po natin yung formula natin sa Laplace of transformation, pag ganito, 4 po yan. Naging 5 lang yan dahil ginamit yung formula ng Laplace. So, paano pag inverse? Ibabalik natin sa 4. Hindi natin ibabalik sa 4. Kundi, ganyan pa rin siya, pero mayroon yung pinagkaibang konti. So, for example kasi yan. Dito yan nagmula. Nung in-apply niya yung formula na ito yung nakuha niya. Di ba? So, ngayon, ang gawin na lang natin, that is, gayahin na lang natin ito, that is 2. No? 2 multiply by what? 4 factorial all over 4 factorial multiply sa, so hindi pala multiply, the Laplace of negative 1 to the 1 all over s to the 5. So sir, saan ang galing yung 4 factorial na yan? Kasi yan po yung pinagmula ni 4 factorial. Bago kasi, tandaan na, ang ibig sabihin ng n, that is the exponent. So kung ginamit po yung formula na ito, ibig sabihin, ang n mo is 4. Ito na yan, 4 factorial. Tapos, nung naging denominator yung formula, s to the power of n. Ang n mo, that is 4. So, 4 plus 1, that is 5. So, nagiging ganito siya. So, ngayon, magiging ganito yan. 2, ibabalik natin yan. So, kaya nga sinabi ko, nakakalito ang inverse of Laplace. Kaya, mas maganda yung marami kayong ma-practice
papamiliarize nyo yung mga formula dun sa Laplace. Kasi para hindi kayo malito dito. So that is ganito, magiging ganito yan. Magiging 4 factorial, that is 2, multiply natin sa, direct na lang natin. So multiply na lang natin sa, itong 4 factorial malipat dito. So magiging 2 all over 4 factorial. The inverse Laplace of 4 factorial all over s to the 5. Yan. Kasi ito, mamumultiply dito. Kung ayaw mo naman i-multiply, mag-multiply ka both side by 1. By 1 by 4 factorial. So matatanggal yung isang factorial dito. So, yung isa mamumultiply dito. Kaya naging ganyan. So ngayon, tingnan natin. Ano ba yung natin? Ano ba yung formula na ganyan? Nangyari sa ganyan. So ano ba yung given? Ano bang pinagmula nito? So di ba ganito t to the power of n, di ba? So ngayon wala tayong problema dito kasi tingnan natin, simplify po natin ito. Simplify po natin yung ito. Paano ba natin ito? So 2 all over 24 factorial. Ano ba yung 4 factorial? That is 4 times 3 times 2, no? So that is 24. So ngayon okay na tayo dito, no? 24, 2 over 24. So dito na lang, paano yan? Paano nangyari yan? So paano natin makuha yung inverse ng Laplace nito? So pag sinabi kasing inverse of Laplace, parang bumabalik ka lang dun sa pinagmula nito kung hindi pa siya inverse. So ano ba yung formula na pinagmula nito? Di ba ito yun siya? Di ba ito? So ibig sabihin ito. So ibig sabihin t yan. So ngayon, ano yung pinagmula niya bago naging s to the 5 yan? T to the n. Ano yung n? N po is exponent. So ngayon, kung n ang exponent, ano yung pinagmula niya bago siya naging s to the 5? That is s to the 4. Agree ba kayo na t to the 4 yan? So prove natin. That is t to the 4 multiply by n factorial. Ano yung n? That is exponent. Ano yung exponent? That is 4 factorial. All over what? S. Ano yung n? That is exponent. Ano yung exponent? That is 4. 4 plus 1. So that is 4 factorial all over s to the 5. Di ba same lang? So ibig sabihin dito siya nagmula. So ito na yung sagot. Di ba? So, totally madali lang naman ang inverse of Laplace. Kailangan lang kailangan yun lang is familiarize yung mga formula ng Laplace para hindi po kayo malito dito sa Laplace. So, kaya mas inuna ko kaya dinamihan ko po yung problem natin sa Laplace transform. Kaya, para hindi kayo malito dito sa inverse. Kasi kapag totally basic pa lang na question ito, so dapat familiarize po kayo sa mga formula ng Laplace. So, kung hindi nyo po napanood, balikan nyo po yung 20 problems ko kasi marami po yun. So, solid talaga. Pag pinanood mo yun, is, masasagutan mo yung inverse kasi nilatag ko yung mga formula na importante doon. So, proceed po tayo sa problem number 2. Sagutan natin yung problem number 2. So, ngayon yung problem number 2. So, separation of Laplace, no? So, separate muna natin para madali natin maintindihan. So, that is 6 all over s, no? Negative kasi negative yan. Inverse of 1 minus 1, that is s minus 8. Positive, ito i-properties na lang natin, no? Ibaba na lang natin, that is 4. Inverse of 1 all over s minus 3. So, yan. So, yan po. Yan. So, lagyan natin. So, yan. I-Laplace po natin. So, balik po natin sa dati. So, sorry. Hindi ko pala nababa ito. Dapat dito yan. No? Dito, sorry. Dapat 1 ito. Yan. Sorry. Properties kasi ng Laplace. So, ngayon, tingnan natin yung problem. Pakinig mabuti, ha. So, ano yung formula? Ano yung formula sa Laplace na 1 all over s? Di ba yan yung constant? That is c. Ano ba yung formula ng constant? Sana hindi ko na pati yung constant na natin, na ibabalik natin. Di ba meron tayong formula na dun sa first problem po natin sa Laplace o first video po natin sa Laplace. That is the LC is equivalent of c all over s. So, ang ibig sabihin lang ng c, that is the constant. No? Constant. So, ang constant natin, that is 6. So, ibig sabihin dito yan nagmula. So, c all over s. So, ano yun siya? Ano yung c all over s? That is 6 lang. Bakit? Kasi, siyempre, kunin mo yung satisfy by kayo na 6 yan. So, tingnan natin. So, the Laplace of the hindi siya inverse, Laplace of 6 is equivalent of, ano ba yung formula ng constant? Kasi constant ito. So, that is c all over s. So, pag minultiply mo yung 6 dito sa c, maging, ang c kasi, ang ibig sabihin ng c, that is the constant, o 6. So, that is 6 all over s. So, pag minultiply mo yan, di ba, same lang yan, 6 all over s. So, ibig sabihin, ang inverse Laplace ng 6 all over s is 6 lang. Di ba? So, di ba, kabaligtaran lang naman. So, kabaligtaran lang talaga yan. So, ngayon, 6 ito. So, dito naman tayo, that is 1 all over s minus 8. Ano ba yung Laplace na ganyan? Di ba, natatandaan yung Laplace na e to the 80
Di ba? Meron ba yung na Laplace na ganun? That is equivalent of what? All over S minus A. Sorry. Hindi pala napadirect ako. S minus A. Meron tayong Laplace na ganyan. So, ibig sabihin, dito yan. So, that is what? Negative. So, negative. Ano yung pinagmulan yan? Ito yung pinagmulan. That is E. Ano yung A? Yan po yung 8. No? So, kung ano yan, kung negative yan, that is positive. Positive 8. Satisfy kayo? Positive 8 yan. Kasi tingnan nyo. Kung positive 8 yan, pag in-apply mo dito sa formula, magiging negative dahil negative 8 to. Kaya naging negative 8 yan. No? So, talaga, tandaan lang talaga yung formula. Kasi madali lang naman yung inverse. Basta, familiarize the formula. So, ngayon, dito naman tayo. So, that is 4 multiply by E to the 3t. Di ba? Kasi same lang naman ito, di ba? Same lang ito. So, ngayon, 6 minus E to the 80 plus 4 E to the 3t. So, yan na. Ito na yung sagot natin sa inverse of Laplace problem number 2. So, talagang familiarize lang ang mga formula para hindi po tayo malito. Kasi same lang naman yung problem dito. So, ngayon, proceed po tayo sa problem number 3. So, siguro dagdagan ko yung mga problem dito. Kasi konti lang yung nagawa ko, nasulat ko dito. So, siguro dagdagan natin para mas maganda yung, para mas ma-practice pa natin yung sarili natin sa pag-solve ng inverse of Laplace transform. No?